Audrey's POV. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may nangyaring masama sa anak ko. Sa lahat ng tao, bakit ang anak ko pang nakidnap? Marami namang masamang tao dyan, pero bakit ang anak ko pang pinuntirya? Hindi ako makauwi. Gabi na at wala na ako masakyan paluwas ng syudad. Delikado na rin kung sa laot ako dadaan. Wala rin akong load para tawagin si inay. Walang landline dito sa bahay ni Diego, kaya wala akong ibang choice kundi ang lumabas sa bahay at magpa-load doon sa baybay. Ngunit hindi pa ako nakakalabas sa bahay, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napahagulhol na lang ako ng iyak. Ngayon ako kailangan ng anak ko, pero wala ako doon para hanapin siya. Wala akong halaga na ina. Ang tanging dasal ko ay sana nasa maayos siya. Walang mangyari na masama sa kanya. Kasi hindi ko kakayanin. Hindi ko matatanggap kapag may nangyari sa kanya, lalo na at hindi maganda ang kondisyon niya. Sa nalalabo kong mga mata at ng paligid dahil sa lakas ng ulan, bigla akong kinabahan nang maaninag ko ang ilaw ng sasakyan ng paparating. Hindi pa ako handa na makaharap ulit si Danica at Ma'am Claudia. Tatakbo na sana ako pabalik sa kwarto upang magtago, ngunit napako ang mga paa ko nang maaninag ko kung sino ang bumaba doon. Diego? Mahinang wika ko. Umuwi siya. Akala ko sa Friday pang pagbalik niya. Bigla akong kinabahan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Tumakbo siya sa aking kinaroroonan. Sa ilang linggo na hindi ko siya nakita, gusto ko siyang yakapin. Ngunit sinaway ko ang aking sarili. Hanggat maaari, hindi sana makaramdam si Diego na may pagtingin ako sa kanya. Na mahal ko siya. Ayos ka lang ba? Habol ang hininga na tanong niya. Samot-sari ang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi ko matukoy kung ano at ano ang pinagmulan. Marahan akong tumango. Ayos lang naman ako. Bakit? Nanlaki ang mga mata na natigilan ako nang yakapin niya ako. Ano bang nangyayari? Bakit parang alilang-alila siya? Bakit, Diego? Naguguluhan na tanong ko. Humigpit ang yakap niya. Kahit nabasa na ako, hindi ako nagreklamo. Dahil aaminin ko, na-miss ko siya. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo, Audrey. Mabigat ang kanyang bawat pagbigkas. Kumalas siya ng yakap sa akin at hinawakan ang magkabilang kamay ko. May tumawag sa akin na taga-baybay. Nakita kanya naglalakad na nakayapak at sugatan ng paa mo. Tinanong ko kung saan kanya nakita, pero hindi niya alam dahil bigla kang nawala. Pinakiusapan ko si mama na puntahan ka dito, pero wala ka daw. Kaya umuwi ka? I ask. Marahan siyang tumango. Ngayon ko lang napansin na naka-business suit si Diego. Halata rin ang pagod sa kanyang muka. Hindi ako mapakali, kaya umuwi ako dito. Mabuti na lang at dito na ako sa malapit na abutan ng ulan. Hindi mo ba naisip na delikado yung ginawa mo? Paano kung doon ka pa sa malayo na abutan ng bagyo? Hey, nakarating naman ako ng maayos. Huwag ka na magalit. He gently said nang tumaas ang boses ko. Sobrang nag-worry lang talaga ako sa'yo. Don't get mad at me. Please. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko at tumango. Maligo ka na muna doon at magpalit ng damit. Baka magkasakit ka pa. Saad ko. Magluluto lang ako ng lugaw. Sabay kaming umakyat dahil magpapalit din ako ng damit. Bumaba rin ako kaagad para magluto ng lugaw. Habang hinihintay siya, hindi ko maiwasang mag-isip na baka nahuhulog niya siya sa akin. He always gave me a mixed signal. Kaya madalas, pakiramdam ko mahal niya ako. Hindi niya lang yun masabi at idinadaan lang sa kilos. Pero, sapat ba yun? Sapat bang basihan iyon para sabihin kong mahal niya rin ako? Bakit pa itong iniisip ko? Dapat iyong anak ko ang iisipin ko dahil nasa panganib siya. Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap siya at malaman kung sino ang kumuha sa kanya. Dapat ko bang sabihin kay Diego ang nangyari sa anak ko? Sa anak pala namin, ngunit hindi niya lang alam. May karapatan ba siyang malaman? Pero ayaw ko siyang bigyan ng bagong alalahanin. Muntik nang malagay sa panganib ang buhay niya ngayon dahil sa pag-aalala sa akin. Ayaw ko nang dagdagan pa yon. At isa pa, hindi naman niya alam na anak niya si Dustin. Kaya dapat lang na hindi siya madamay sa kinakaharap kong problema ngayon. Ayoko na makarinig pa ng panibagong panunumbat galing sa ina niya kapag nalaman itong nagwalda si Diego ng pera para mahanap ang anak ko. At takot rin ako na madamay ang anak ko sa galit ng Ma'am Claudia sa akin. Lalo na ngayon
dahil sa kasinungalingan na sinabi ni Danica. Pinasigla ko ang aking aura nang marinig ang yabag ni Diego na papalapit. Hanggang maaari, ayokong malaman niya na may mabigat akong problema at alalahanin. Maliit ko siyang nginitian at pinagsandok ng lugaw. Hinati ko sa dalawa ang nilagang itlog at inilagay iyon sa bowl niya. Kaunting fried garlic at onion leaves at paminta. Gusto mo bang lagyan ng kalamansi? Mas masarap yon. Wika ko. Oo, sigurado. Inusog ko sa kanya ang bowl matapos ko iyong lagyan. Nakayuko lang ako habang kumakain. Habang siya, pasulyap-sulyap sa akin. May gusto ka bang sabihin? Tanong ko nang hindi na ako nakatiis. Binitawan niya ang kutsara at seryoso na tumingin sa akin. Kung wala ka dito sa bahay, nasan ka ng araw na yon? Hindi rin makontak ang cellphone mo. Nagbaba ako ng tingin at nagpatuloy sa pagkain. Pumunta ako sa ospital para ipagamot ang sugat sa paa ko. Malalim kasi ang pagkatusok ng bato. Kaninang umaga lang ako nakauwi. Pagsisinungaling ko, ano pang halaga kung sabihin ko sa kanya ang totoo? Hindi na maibabalik ang araw para matulungan niya ako. Hindi niya rin mapigilan ang babae niya sa pagtangka nitong tapusin ako. Hibang yata ang babae na yon. Tumayo ako. Nagtataka na sinundan niya ako ng tingin. Sa taas ko na lang ito uubusin. Saad ko at umalis ka agad. Tinawag niya ako ngunit hindi ko na siya nilingon pa. Bigla na lang umusbong ang galit dito sa puso ko. Bigla na lang bumalik lahat sa aking isipan ang panluloko na ginawa niya sa akin at ang pagtataksil. Kahit hindi niya ako mahal, kahit huli na niyang nalaman na legal pa lang kasal namin, kataksalan pa rin ang tawag sa ginawa niya ang pakikipagrelasyon sa kababata niya. Hindi ko na magawang kainin ulit ang lugaw na bitbit ko. Patagilid na humiga ako sa kama paharap sa glass door. Sobrang lakas pa rin ng ulan. Sinasabay rin ng malakas na hangin at kidlat. Hindi ko na malayan, sumasabay rin pala ang mga luha ko sa pagpatak katulad ng ulan. Nang makapasok si Diego, hindi ko siya pinansin kahit kinakausap niya ako. Nanatili lang ako sa aking pwesto. Kahit nagtataka siya sa inakto ko, hindi na siya nagtanong dahil wala naman akong plano na sagutin siya. Tumabi si Diego ng higa sa akin. Kinumutan niya rin ako. Ngunit kahit konti, wala akong makapanakilig o saya sa puso ko. Ang kaninang pagkamis na nararamdaman ko, ngayon ay ayaw ko na siyang makita. Lalo na ang maamoy ang natural na bango niya. Nakatulog siya kaagad. Siguro dahil sa pagod sa trabaho at sa biyahe. Ako, nanatili pa ring mulat ang mata at iniisip ang anak ko. Nakakain na ba siya? Hindi ba siya ginutom doon? Sinaktan? Pinahirapan? Mahihibang ako sa sobrang pag-aalala. Bakit ito sinapit ng anak ko? Ano ang kasalanan niya? Sana mali ako nang iniisip. Sana hindi matulad ang anak ko sa mga batang nababalita sa telebisyon at dyaryo. Diyos ko, huwag naman sana. Hindi ko alam kung ilang oras o minuto ang tulog ko. Pagising ko, maliwanag na. Ngunit ang buhos ng ulan, malakas pa rin. Parang walang balak na tumigil. Lalo akong nanghina. Paano ako uuwi nito? Paano ko hahanapin ang anak ko kung hindi ako makaalis dito? Ayoko rin makitawag kay Diego. Panigurado, malalaman niya kaagad ang nangyari sa anak ko. Hindi na rin nasundan ang mensahe ni inay. Hindi rin siya tumawag. Nag-aalala rin ako para sa kanya. Walang buhay na lumingon ako na bumukas ang pinto. Pumasok si Diego at lumapit sa akin. Masama ba ang pakiramdam mo, Audrey? Kinapa niya ang noo ko nang umiling ako. May dalaw ka ba kaya ka matamlay? Kagabi ko pa kasi napansin. Pumikit ako at muling umiling. Hindi ko alam pero ni kaunting hiya o pagkailang, wala akong maramdaman ngayon. Siguro dahil nasa anak ko ang buong atensyon ko, kaya wala akong maramdaman ngayon kundi ang pag-aalala at takot. Dadalhin ko na lang ba dito ang almusal mo o doon ka na sa baba kakain? Tanong niya ulit. Bababa lang ako mamaya, hindi pa ako gutom. Walang buhay na sagot ko. Pero tanghali na, Audrey. Natigil siya sa pagsasalita nang tumalukbong ako ng kumot. Ayaw kong marinig ang boses niya. Ayaw ko siyang kausapin. Ayaw ko siyang makita. Inaayos niya ang kumot ko at muling nagsalita. Baba ka na lang kapag gusto mo nang kumain. Doon lang ako sa sala. May pag-uusapan muna kami ni Danica via video call.
since may bagyo pa ngayon at hindi siya makapunta dito. Inis na tinanggal ko ang kumot at masama na tumingin kay Diego. Bakit kailangan mo pang sabihin sa akin? Pwede mo naman siyang kausapin kung kailan mo gusto, kahit buong maghapon pa. Yamot na singhal ko sa kanya. Pinapaselos mo ba ako kaya mo to sinasabi sa akin? Para malaman mo, wala akong pakialam. Kahit maglampungan pa kayo sa harapan ko, wala akong pakialam. Umawang ang kanyang labi na nakatitig sa akin. Kumikibot ang kanyang bibig, ngunit wala naman salita na lumalabas doon. At pwede ba? Huwag mo kong kinukulit na kumain dahil kakain ako kung kailan ko gusto. Hindi ako bata para mayat maya ipagsasabihan mo. Inis na bumangon ako at padabog na pumasok sa banyo. Kailangan ba bawat kilos at gagawin niya, sasabihin niya sa akin? At pati pag-uusap nila ng babae niya, kailangan malaman ko pa? Ang galing rin niya magpaikot at umakto na inosente ng babaeng yun. Pagbalik ko, wala na si Diego. Muli akong humiga sa kama. Wala akong ganang kumain. Hindi ko magawang kumain, habang yung anak ko, hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya. Nakatanaw lang ako sa rumaragasang ulan sa labas at malalim ang iniisip. Kahit ayaw kong mag-isip ng hindi maganda, hindi ko maiwasan. Wala akong balita sa kanya. Kung nakauwi na ba siya? Kung ligtas ba siya? Kung ayos lang ba siya? Hindi na ako makatiis at tumunganga sa paghintay ng pagtila ng ulan. Kailangan ko nang makausap si inay. Labag man sa loob ko, ngunit kailangan kong hiramin ang cellphone ni Diego at tawagan si inay. Napatayo si Diego na makita ako na bumaba. Akma niyang isasara ang laptop nang magsalita ako, kaya nanatili iyong nakabukas. May pantawag ka ba? Kukumustahin ko sana sina inay. Kaswal na wika ko. Oo, meron. Aniya, at inabot sa akin ang phone niya. Muntik ko na yun mabitawan nang makita ko ang wallpaper niya. Picture naming dalawa yon, noong kasal namin. Binaliwala ko yon at kaagad na tinawagan si inay. Ngunit hindi ko makontak ang phone niya. Unattended ito. Napasabunot ako sa aking buhok. Paano kung pati siya dinamay ng mga kidnapper? Why? What happened, Audrey? Nag-aalala na tanong niya. Umiling lang ako at binalik sa kanyang cellphone. Wait. Hinawakan niya ang braso ko nang akma akong tatalikod. Kumain ka na muna. Iinitin ko lang. Hindi ako gutom, Diego. Lugaw lang ang kinain mo kagabi. Hindi ka rin nag-agahan. At pasado 1:00 na ng hapon. Paanong hindi ka gutom? Malamig na tingin ang iginawad ko sa kanya at tinalikuran. Audrey, hindi ko siya nilingon at tuloy-tuloy lang ako sa paglakad, ngunit sinundan pala ako. Hinawakan niya ang kamay ko, dahilan para matigil ako sa paghakbang. Matalim ang aking tingin na nilingon siya. Please, kahit konti lang. Pagsusumamo niya, lumabot ang kanyang ekspresyon at humihingi ng dispensa. I'm sorry kung may nagawa ako na ikinagalit mo. Please tell me para alam ko. I was about to speak nang bigla niyang bitawan ng kamay ko at nanakbo pabalik sa table kung saan nakapatong ang laptop niya nang marinig niya ang sigaw ni Danica at nang pagkabasag ng isang bagay. Danica, what happened? Bakit ka sumigaw? Bakit may nabasag? Are you alright? Pait akong napangiti nang mahimasmasan sa realidad na hindi pa rin ako ang kanyang priority. Na wala pa rin akong puwang sa buhay ng aking asawa. Ang lahat ng pinapakita at pinaparamdam niya sa akin ay awa lang at pag-aalala. Wala nang iba. Wala nang mas malalim pa na dahilan. Bago bumalik sa kwarto, kumuha muna ako ng bread nang kahit papaano magkalaman rin ang tiyan ko. Ayoko magkasakit. Baka lalo akong hindi makauwi kapag nagkasakit ako dito. Dahil sa puyat, nakatulog kaagad ako. Hindi ko alam kung umakyat ba si Diego dito. Tuloy-tuloy ang tulog ko at nang magising ako, humupa na ang ulan. Maaliwalas na ang kalangitan. Pagtingin ko sa orasan, 9:00 na ng umaga. Kumalamang sikmura ko kaya bumangon na ako at dumiretso sa kusina. May pancake sa microwave at ham. Pinainit ko muna yon bago kinuha. Wala si Diego. Baka nandoon na rin iyon sa Casa de Silva. Minadali ko ang pagkain dahil aalis ako. Uuwi ako sa amin at hahanapin ko ang anak ko. 3 araw nang nagdaan. Hindi na ako mapakali dito at maghintay na lang sa balita na
walang kasiguraduhan. Paglabas ko ng kusina, ang sampal ni Danica ang sumalubong sa akin. Gagantihan ko na sana siya nang sampalin niya ulit ako sa aking kaliwang pisngi. Ilang beses na kitang binalaan, nalayuan mo si Diego. Hindi ka nakikinig. Mariing wika niya at sinabunutan ako. Danica, ano ba? Nagpupumiglas na sigaw ko dahil ang lakas ng pagkakahawak niya sa buhok ko. Bitawan mo ako, Danica! Napaluhod ako. Napatingala ako sa kanya nang hilahin niya ang buhok ko paangat sa kanyang muka. Manggagamit ka? Ilang beses na kitang sinabihan, pero andito ka pa din. Galit na wika niya. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang marinig ang boses ni Diego. May kausap siya. Ito na ang pagkakataon na malaman ni Diego ang tunay na ugali ng babae niya. Malalaman na niyang sinasaktan ako ng babaeng mahal niya. Binitawan ni Danica ang buhok ko. Tumayo ako at lumayo sa kanya. Saktong pagpasok ni Diego, tinabig niya ang flower vase na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nabasag yon. Ngunit ang ikinabigla ko, natumba siya doon mismo kung saan may mga bubog ng vase at nasugatan ang kamay niya. Ouch! Tama na, Audrey! Wala naman akong ginagawang masama sa'yo! Umiiyak niya